Ngayon, pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa sermon na Ang Buhay na May Kaugnayan sa Diyos, sa ika-108 anibersaryo ng banal na kapanganakan ni Kristo Ansanghong. Sa araw na ito, muli kong naalala ang kahulugan ng kapanganakan ni Ama. Kung hindi pumarito sa lupa si Kristo Ansanghong, haharapin lang natin ang kamatayan bilang mga malubhang makasalanan mula sa langit. Gayunman, dumating siya, ibinuhos ang kanyang dugo sa krus para sa kanyang mga anak. At ipinahayag ang bagong tipan, binubuksan ang daan ng kaligtasan. Gayunman, winasak ng kaaway, ang dyablo, ang katotohanan ng buhay ng Diyos noong panahon ng kadiliman. Walang sino man ang nakapagbalik ng katotohanan. Tanging pag dumating ang Diyos, matutukoy natin ang tama sa mali. Mga kapatid, kung hindi dumating ang ating makalangit na Ama, ang ating buhay sa hinaharap ay magiging isang madilim na kaparusahan sa impyerno. Gayunman, nang dumating siya, ginabayan niya tayo para hindi tayo mapunta sa impyerno na puno ng kirot. At sa pamamagitan ng mga katuruan ng bagong tipan, binuksan niya ang malwalhating pintuan ng langit, hindi ba? Kung hindi pumarito si Ama sa lupa, ano kaya ang kaugnayan natin sa Diyos? Ito sana ang ugnayan sa pagitan ng berdugo at ng makasalanan. Gayunman, dumating siya at ipinahayag ang kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng bagong tipan. Binubuksan ang daan para makabalik tayo sa langit. Tunay ngang kamangha-mangha ito. Gayunman, ang mas kamangha-mangha pa ay na dumating sa lupang ito ang ating makalangit na Ina na nawala sa atin. Gayunman, ang mga anak ay walang mga mata o puso para makilala siya. Para sa mga anak na hindi maunawaan ang tungkol sa Diyos Ina sa pamamagitan ng anumang katuruan, pumarito ang makalangit na Ama sa lupa at itinuro ang mga propesiya ng Biblia. Hindi ba't si Amang Kristo Ansanghong ang nagpakita sa kanyang mga anak ng daang tungo sa punong kahoy ng buhay? Hindi lang ito. Hindi ba't si Amang Kristo Ansanghong ang naghayag ng lahat ng hiwaga sa Biblia? Iniutos ng Diyos na ang mga tao ay dapat na mabautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pero ang lahat ng simbahan sa mundo ay nagbabautismo gamit ang mga titulong Ama, Anak at Espiritu Santo sa halip na mga pangalan. Hindi ba't binuksan ni Ama ang pinto ng kaluwalhatian para matanggap natin ang ganap na bautismo sa pangalang Jehovah sa panahon ng Ama, sa pangalang Jesus sa panahon ng Anak, at sa bagong pangalan ni Jesus, Kristo Ansanghong, sa panahon ng Espiritu Santo? Pag pinagnilayan natin ang mga bagay na ito, mauunawaan natin na kung hindi dumating si Ama, ang kaligtasan at ang langit ay magiging imposible para sa atin. Gaya ng nasusulat sa Matthew chapter 7, sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayon ay pahahayag ni Jesus sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin kayong mga gumagawa ng kasamaan. Isa na sana tayo sa kanila. Hindi sana natin malalaman ang kalooban ng Diyos ni ang bagong tipan. Hindi rin sana natin malalaman kung nasaan ang Zion at kung saan tayo dapat na magsitakas pag dumating ang mga sakuna sa mga huling araw. Ang buong mundo ay nasa ganitong sitwasyon pa rin. Ito ang dahilan kung bakit pumarito si Amang Ansanghong sa lupang ito
nilakad ang landas ng Ebanghelyo sa loob ng 37 taon at tinuruan ng kanyang mga anak na humayo at ipahayag ang kanyang mga katuruan. Narinig na natin ang balita ng kaligtasan at natanggap ang pagkakataon ng kaligtasan. Pero hindi pa ito naririnig ng mga tao sa mundo. Dahil binigyan tayo ni na Ama at Ina ng pagkakataon na akayin sila tungo sa pagsisisi gamit ang ating mga labi, dapat nating ipangaral ang Ebanghelyong ito sa buong mundo. Dapat nating ipaalam sa lahat ng tao sa mundo na dumating sa lupang ito sina Ama at Ina. Dapat din nating ihatid sa buong sangkatauhan ang daan ng katotohanan ng bagong tipan na itinuro ni Ama sa kanyang mga anak. Nang isinagawa ni Ama ang Ebanghelyo sa loob ng 37 taon, nag-iwan siya ng maraming katuruan para sa kanyang mga anak. Binuksan ni Ama ang katotohanan ng punong kahoy ng buhay at tinupad ang lihim ng puno ng igos. Sa pagdating ni Ama, ano ang nangyari sa Zion ng bagong tipan na nasira? Hindi ba't muli itong tinayo? Dapat na malaman ng lahat ng tao ang magandang balitang ito, para matanggap din nila ang makalangit na Amang Kristo Ansanghong at ang makalangit na Inang Bagong Jerusalem. At ang pinto ng kaluwalhatian ay malawak na mabuksan para ang lahat ng tao sa mundo ay makalapit sa Espiritu at sa babaeng ikakasal. Sa bagong taon na ito, dapat na maipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng bansa at sa lahat ng lungsod na hindi pa nakakarinig sa katotohanan. Saan man sa mundo kayo magpunta, pag sinabi nating Kristo Ansanghong, sasabihin ng mga tao, narinig ko na iyan. At pag sinabi nating, kailangan mong maniwala kay Ina upang maligtas, sasabihin nilang, narinig ko na rin iyan. Ngayong 2026, dapat nating tuparin ang mga bagay na gusto nating makamit, sa halip na malabo lang na panghawakan ang mga ito. Hindi ba't dumating si Ama sa lupang ito para iligtas ang sangkatauhan? Kung gayon, ang mga anak ng Zion ay dapat na makibahagi sa kanyang gawain ng pagliligtas. Dahil mga anak niya tayo, pinatatawad niya ang ating mga kasalanan, ibinabalik ang ating autoridad, at ginagawa tayong maharlikang pagkapari sa langit. Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit pumarito sa lupa si Amang Kristo Ansanghong? Ang araw na ito ay tunay na isang masayang pagdiriwang, hindi lang para sa buong pamilya ng Zion, kundi pati na rin sa lahat ng tao sa mundo. Isa itong masaya at pinagpalang pagdiriwang. Gayunman, si Ama ay nagsakripisyo ng sarili sa lupang ito. Sa loob ng 37 taon, isinagawa niya ang Ebanghelyo. Mula sa mahirap na trabaho hanggang sa gawain ng pagliligtas sa kanyang mga anak, pagdurusa lahat. Gayunman, ang bawat landas ng pagdurusa na kanyang tinahak ay para turuan ang sangkatauhan. Bilang mga anak, dapat nating sundan ang landas na ito at mangaral ng masigasig. Dapat nating gawin ang Zion na maging lugar kung saan ang magkakapatid ay nangangalaga sa isa't isa, gaya ng pagmamahal ni na Ama at Ina sa kanilang mga anak. Alam kong may pamilya kayong lahat. Ano ang ibig sabihin nito? Isaalang-alang natin ang pananaw ng isang ama bilang pinuno ng pamilya. Gusto ba ng isang ama na nag-aaway ang kanyang mga anak araw-araw? Ipagpalagay na sinisiraan ng magkakapatid ang isa't isa at araw-araw silang nag-aaway at nagkakampihan.
May ama bang masisiyahan dito? Kung kayo ay isang ama na may maraming anak na kumikilos ng ganito, tiyak na napakasakit nito para sa inyo. Kung naiintindihan natin ito, dapat nating maunawaan ang puso ni Ama. Sa pisikal, ipinanganak tayo sa iba't ibang mga pamilya, rehiyon, wika, at anyo. Gayunman, sa espiritual na pananaw, hindi ba't tayong lahat ay magkakapatid? Nararamdaman ba natin na magkakapatid tayo? Kung nararamdaman natin na magkakapatid tayo, hindi tayo kailanman dapat na mag-away o magkaroon ng alitan. Hindi natin dapat nasiraan ang isa't isa. Hindi ba't ibinigay sa atin ng Diyos ang utos na kayo'y magmahalan sa isa't isa sa John chapter 13? Ito ang laging binibigyang diin ni na ama at ina sa kanilang mga anak. Ipinaliwanag ni Jesus ang lalim at bigat nito sa pagsasabing, kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Paano tayo minahal ng Diyos? Hindi ba't nakarecord sa Biblia na minahal niya tayo ng labis hanggang sa inalay niya ang kanyang buhay? Dapat nating mahalin ang ating mga kapatid hanggang sa puntong iyon. Hindi ito madali, tama? Gayunman, tayo ay mga makasalanan na nagtaksil sa Diyos at itinapon sa lupang ito. Nakatakda tayong mamatay, pero para iligtas tayo, pumarito ang Diyos sa lupa, ibinuhos ang kanyang dugo sa krus, at tinatag ang bagong tipan. Gayunman, sa panghihimasok ni Satanas, ang bagong tipan ay nawala sa loob ng 1,600 taon. Naharangan ang lahat ng daan pabalik sa langit. Kaya muling pumarito ang Diyos sa lupa para buksan ang daan. Sa tuwing naiisip ko ang pag-ibig at sakripisyo ni na ama at ina, naiisip ko kung gugustuhin ko bang bumalik sa isang mundo kung saan tinusok ng mga tao ang tagiliran ko gamit ang isang sibat, siniraan ako at hinarangan. Ang hirap nitong isipin. Ipagpalagay na kayo ay nasa isang paglalakbay sa ibang bansa, kung saan kayo ay ibinitin sa krus at kinutya at tinusok ng sibat ang inyong tagiliran, hanggang sa mamatay na kayo roon. Kung may lugar kung saan kayo ininsulto at pinahirapan ng mga tao noong nanatili kayo sa bansang iyon, nanaisin niyo bang bisitahin muli ang bansang iyon? Gayunman, muling pumarito si Ama sa lupa dahil kung iiwan at pababayaan niya ang kanyang mga anak, mamamatay silang lahat. Kahit na sa kanyang pananaw, ang mundong ito ay hindi niya nanaising puntahan, nagpakita siya sa ikalawang pagkakataon para iligtas ang kanyang mga anak. Pag binasa natin ang Hebrews chapter 9 verse 27 at 28, dapat nating isipin kung ang pagdating niya sa ikalawang pagkakataon ay dahil ba sa gusto niyang bumalik o kung ito ay para sa isang bagay na mas dakila. Pag iniisip natin ito, mauunawaan natin na ang pag-ibig ni Ama ay hindi maliit. Kung gayon, dapat nating itanong sa mga sarili, alang-alang sa ating mga kapatid at sa napakaraming miyembro na mapupunta sa katotohanan na dapat na malinisan mula sa lahat ng kasalanan, magagawa ko rin ba ang ginawa ni Ama para sa kanyang mga anak? Makakagawa ba ako ng may ganoong pagtitiis? Mga kapatid, tularan natin ang ating Ama sa pag-ibig sa ating mga kapatid. Ang lahat ng kapatid sa Zion ay dapat na sumunod sa mga yapak ni Ama.
Tayo ay hilaw pa at di ganap. Pagdating naman sa mga prutas, pag ang mga prutas ay hinog na, maaari nang pitasin ang mga ito. Paano natin magagawang asamin ang langit kung hindi pa tayo ganap? Sa pamamagitan ng pagdiriwang sa araw na ito, sa paggunita sa banal na kapanganakan ni Ama, hindi lang dapat na bastang ituring ng mga anak ng Zion ang ating mga kapatid bilang mga tao na may ibang pananaw kaysa sa atin. Nauunawaan na sila ay ang ating mga makalangit na kapamilya, ang ating mga tunay na kapatid. Dapat natin silang pangalagaan ng may puso ni na Ama at Ina. Sa araw na ito, nais niyong bigyang kasiyahan ang puso ni Ama. Tama? Gayon din ang nararamdaman ko. Mula ngayon, ibahagi natin sa sangkatauhan ang magandang balita ng buhay. Gaya ng ipinakita sa atin ni Ama ang daang patungo sa punong kahoy ng buhay, ibahagi rin natin ito sa lahat. Ituro natin sa lahat na dumating na ang makalangit na inang bagong Jerusalem. Sabihin din natin sa kanila ang katotohanan ng bagong tipan na nagbabalik sa naputol na ugnayan natin sa Diyos para mabilis nating matapos ang gawain ng Ebanghelyo habang hinihintay ang pagdating ni Ama. Umaasa ako na darating ang sandaling iyon sa lalong madaling panahon. Kung may kinikimkim kayong galit sa inyong mga kapatid, o kung mayroon kayong di komportabling ugnayan sa isa't isa, pakiusap, alisin ang mga ito ng may puso ni Ama. Minamahal tayo ni na Ama at Ina kahit hanggang sa punto ng kamatayan at sinabing, kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Dahil labis na pinahahalagahan ni na Ama at Ina ang mapagmahal na ugnayang ito, dapat tayong higit na magkaisa, magkasundo, at magkaroon ng konsiderasyon na pinagbibigyan at pinangangalagaan ang isa't isa. Ano ang pinaka-di malilimutang bahagi ng katuruan ni Ama tungkol sa paraan ng pagmamahal? Sa madaling salita, hindi kailanman makakamit ang katuparan ng pag-ibig kung hahangarin lang natin ang mga bagay na magpapasaya sa ating mga sarili. Kaya dapat nating itanong, masaya ako, pero masaya rin ba ang iba? Pag pinahahalagahan natin ang mga taong nasa paligid natin at tinuturing ang iba na mas mahalaga kaysa sa sarili, hindi na magkakaroon ng mga di pagkakaunawaan sa pagitan ng magkakapatid at hindi na rin mawawala ang tiwala sa isa't isa o magkakaroon man ng sama ng loob sa isa't isa. Makukumpleto natin ang pagkakaisa at pag-ibig. Isinuko ni Ama ang luwalhati ng langit at pumarito sa lupa, nagkakatawang tao. Ito ay isang landas na hindi niya ninais. Pero hindi ba't dumating siya sa ikalawang pagkakataon dahil inisip niya ang kanyang mga anak na mamamatay kung iiwan at pababayaan sila? Kung naiintindihan lang natin ang katuroang ito pag binubuksan ang Biblia, pero kumikilos na gaya ng mga tao sa sanlibutan pag isinasara ito, ang katuroang ito ay magiging walang kabuluhan. Nakasaraman o bukas ang Biblia, hindi ba't dapat nating hayaan na laging mabuhay sa atin ang mga katuroan ni na Ama at Ina? Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang ika-108 anibersaryo ng banal na kapanganakan ni Ama. Ngayon ay isang pinagpalang araw kung kailan dumarating ang kaluwalhatian sa libu-libong anghel sa langit
at dumarating ang kapayapaan sa lahat ng tao sa lupang ito. Makalangit na Ama, muli kaming nagpapasalamat para sa iyong pagdating sa lupa. Ang araw na ito ay napakahalagang araw na nagtatatag ng ating ugnayan kay Kristo Ansanghong bilang Diyos at kanyang mga anak, ama at anak na lalaki, ama at anak na babae, ina at anak na lalaki, at ina at anak na babae. Sa loob ng kanyang 37 taon ng buhay ng Ebanghelyo, dumating siya sa Korea sa pinakamahirap at pinakamasakit na panahon nito. Nagdusa siya sa digmaang Koreano at sa pang-aapi sa ilalim ng pananakop ng mga Hapon. Nabuhay siya sa panahon ng una at ikalawang digmaang pandaigdig. Pakiusap, isaisip na dumating si Ama sa lupang ito sa ilalim ng pinaka-di kanais-nais na sitwasyon. Hinihiling ko sa lahat ng makalangit na kapamilya na ilaan ang kanilang mga sarili sa pagsasagawa ng Ebanghelyo na ninanais ni Ama. Alinsunod sa propesiya ni Daniel, darating siya at ibabalik ang lahat ng nawala sa kanyang mga anak, kabilang na ang kanilang bansa, hindi ba? Ang lahat ng bagay na ito ay naging posible dahil dumating siya. Hindi natin ito magagawa nang sa mga sarili lang natin. Hindi natin matutupad ang mga bagay na ito gamit ang sarili nating lakas. Pumarito si Ama sa lupa, ibinalik niya ang bagong tipan at hinayag sa atin ang makalangit na Ina. Bilang resulta, ang katotohanan ni na Ama at Ina ay naipapangaral na ngayon sa buong mundo. Gayunman, kailangan pa rin natin ng mas maraming manggagawa ng bagong tipan. Umaasa ako na sa taong ito, ang kaluwalhatian ni na Ama at Ina ay maipapangaral sa lahat ng tao sa buong mundo. Para sa kadahilanang ito, pumarito sa lupa ang makalangit na Ama. Ito ang araw para magalak ang buong sangkatauhan at magbigay ng luwalhati sa Diyos. Isa itong napakahalagang araw kung kailan ang mga nakagawa ng mortal na kasalanan ay tumatanggap ng kapatawaran ng kasalanan para sila ay maging mga matuwid. Ang araw kung kailan nagsimula ang ganitong malwalhating gawain at hinaharap ay ngayon, nang pumarito si Ama sa lupa. Pag iniisip natin ito, dapat tayong magpasalamat kina Ama at Ina ng 1,000 beses. Isa pang bagay na natupad sa pagdating ni Ama ay ang pagpapaunawa niya sa atin na tayo ay makalangit na pamilya. Kung hindi dumating si Ama, nakilala ba natin si Ina? Matitiyak ba natin na tayo ay magkakapatid? Ito rin ay isang makabuluhang araw kung kailan ipinaalam sa atin ni Ama na tayo ay makalangit na pamilya. Ang makalangit na pamilya ay dapat na naiiba mula sa sanlibutan. Kung tayo ay mga makalangit na anak na magtatamasa ng buhay na walang hanggan at mga pagpapala sa langit, dapat nating tularan sina Ama at Ina. Nang sa gayon, ang pag-ibig nila ay mag-umapaw sa Zion. Hinihiling ko na gawin niyong isang lugar ang Zion na puno ng kagalakan at awit na hindi kailanman titigil. Sa araw na ito, kung kailan pumalupa si Ama, nagbibigay tayo ng luwalhati at pasasalamat sa Kanya sa pag-aalay ng Kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Ang lahat ng anak ng Zion ay susunod sa yapak ni Ama ng may ganitong determinasyon. Umaasa na pupunan tayo ni Ama kung tayo ay nagkukulang. Itutuwid tayo kung tayo ay nagkakamali at aakayin tayo tungo sa langit upang marating natin iyon. Nais kong tapusin ang sermon ngayong araw. Maraming salamat.